Actually, na-touch kami talaga kasi tuloy-tuloy na lumawak ang mga former cadre. Libo-libo kami nag-surrender. We hope that the government will see it na are we still standing on just ground? Or do you have a ground to stand on? We hope nakikinig si Pangulong Bongbong Marcos Jr. dito. Sapagkat saan kami pupunta na nagbalik loob at yumakap sa kapayapaan at kumikilala sa gobyerno at nagpailalim sa otoridad ng gobyerno kung kami pala ay nagsasalita tungkol sa transparency, good governance, at inibinubulgar namin ito mga CPP, NPA, NDF na sa loob ng gobyerno, pwede pala kaming ikulong ipatawag dito. Yun po ang aming malaking katanungan. Are we still standing on the ground that we believe pwede kami maging bahagi ng pamahalaan sa pagtatagumpay ng kapayapaan laban sa communist terrorism? Thank you po. Merry Christmas. Tila pagulo ng pagulo ang politika sa ating bansa, hindi nila binibigyan ng pansin ang patuloy na pagtaas ng mga bilihin at parami ng parami ang Pilipinong naghihirap. Sa nangyayari kaguluhan sa politika sa ating bansa, ang presidente ng Pilipinas ay tahimik at wala tayong naririnig sa kanya. Marami ang nagtatanong kung saan na si Pangulong Bongbong Marcos. Halos magdadalawang linggo na hindi nagpapakita ang presidente ng Pilipinas. Ang iba nga nagsasabi, magpresidente ba tayo? Kayo mga kababayan, alam ba ninyo kung nasaan ngayon si Bongbong Marcos? Ito ang pag-uusapan natin sa video na ito. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Sabi niya, I hope nakikinig ang Pangulong Marcos. Nakikinig kaya o natutulog na naman? Parang wala siyang pakialam sa nangyayari. Grabe itong presidente na ito. Tama yung pipi, bulag, bingi, malamya. Are we still standing on just ground? Grabe, malalim yun. Ibig sabihin, hustisya. Sabi niya, Pangulong Marcos, may hustisya pa ba sa iyong pamahalaan? Yun ang ibig sabihin nun. Tama yung outburst of anger or emotion ni Kai Eric. Yung sabi niya, this is a kangaroo court. Ang kangaroo court, walang hustisya. Wala kang kalaban-laban. Basta dinesisyonan ka ng mga NPA nga lagasan ng buhay, lagas ka. 6 feet below the ground. Yun po ang kangaroo court. So, ang nangyari, kina Ka Eric at Doc Badoy sa Kongreso is no more justice. No more freedom of speech. Freedom of the press. Wala na. Kaya yun ang tanong sa ating presidente. May hustisya pa ba sa inyong pamahalaan, Mr. President? Ito na nga sila, nagbalik loob na sina Ka Eric, mga kasama niya, tumutulong na sila sa gobyerno. Itong ginagawa ni Ka Eric, yung pagsasalita niya against CPP, NPA, NDF, pagbubulgar sa mga maling ginagawa, recruitment and everything, delikado ang buhay ni Ka Eric. He's a dead man walking. Konting pagkalingat, pagkakamali, pwede siyang ipatumba ng mga, kasi may mga naiwan pa man ding mga NPA kahit kakaunti na lang. Kaya lang, tinututukan nila yan si Ka Eric, si Doc Badoy. So kung sino pa yung lumalaban sa mga NPA, kung sino pa yung tumutulong sa gobyerno, yun pa ang ikulong. Grabe itong ating mga kongresista na tinawag nga sila ni Doc Badoy na abusive, arrogant. Another vlog ko yun. So balik tayo sa issue, may hustisya pa ba? Napatunayan po dito sa kaso ni Doc Badoy at Ka Eric, nawalan po ng hustisya. Kaya mabuti na lang at tumagal lang ng 7 days yung pagkawala ng hustisya. Kung hindi pa dahil sa mga PME graduates na
nagpahayag ng manifesto at nagdemand ng kanilang immediate release, baka hindi pa i-release eh. So, Mr. President, sana ipakita nyo naman yung leadership nyo. Tahimik kayo dyan. Pinapabayaan mo lang ang pinsan mo na gagawa ng ganong pang-aabuso. Gusto nyong makipag-peace talks sa mga remaining communists. Nandyan na nga, bumalik na. Nagpasakop na sa poder ng democratic government. Ikukulong mo pa? Anong klaseng peace talks ang gusto ninyo? Dapat ang asikasuhin nyo muna yung mga katulad ni Ka Eric na suportahan, tulungan, hindi yung ikulong. Kabaliktaran po ang nangyari. Na ako, natouch ako doon yung rally ng mga former cadres. Yung a day before ilabas si na Ka Eric, nandun yung mga madami-daming mga NPA cadres niya, former NPA cadres. Mga around 30 to 40. Delikado yun. Pagpapakita ng pwede silang birahan ng mga urban operatives ng CPP and PNP. Kailang nagpakita sila ng suporta kay Ka Eric at Doc Badoy. At nagsabi nga yung leader si Peter Kapeter. Sabi niya, makakarating kami sa Malacanang pag hindi sila magdesisyon kaagad. Kaya, ayun, mabuti na kapag desisyon. At ang tanong, sino ba ang tunay na presidente? BBM o itong si Speaker of the House na? Lumalabas kasi na out of control na ng Pangulo ang kanyang pinsan. Kung ano-ano na lang pinaggagawa. At may nabasa akong article ni Mr. Rigoberto Tiglao. Sabi niya, naniniwala siya na ang tunay na utak itong nangyari sa Kongreso ay si Speaker Romualdez. Siyang nagbigay ng utos na, ayan, ipakancel ang franchise ng SMNI, ipakulong yung Ka Eric at Doc Badoy na yan dahil sila yung, nakita kasi, pro Duterte itong si Ka Eric at Doc Badoy, pro Duterte ang SMNI. Yun ang balakid sa ambisyon ni Speaker Martin Romualdez sa 2028. Kaya, ang utak lahat nito si Speaker Romualdez. Yan ang assessment ni Mr. Rigoberto Tiglao. Kaya, ayan, nangyari. So, ulitin ko, pasalamat tayo sa mga PMA graduates dahil yun ang pinaka malakas na factor kung bakit ni-release. Hindi ako naniniwala yung statement nila na for humanitarian reasons. Kasi kung totoo pa yung humanitarian reasons, noon pa sana yung hearing nila nung December 11 ba yun? Inapprove na sana yung inapprove na sana yung appeal ni Ka Eric. Kailang wala. Maraming nagmamatigas na mga members ng committee. So hindi nila inapprove. Bakit nagbago ang ihip ng hangin? Yun na. Yung public pressure. Nagalit na ang mga PMA graduates. Ayun, pinalabas. So, lumalabas, bahag ang buntot ng mga kongresista dahil kailangan lang pala manifesto ng mga PMA graduates ang kailangan nila. Baka mas malala yan sa sunod. Baka mamaya mga active ba? Kasi yung mga nagmanifesto, mga retired lahat yun, kailangan halos lahat generals. Wag na nilang hintayin na ang active ay may gagawin pang masama. Okay? So, Mr. President, sana naman bigyan mo ng hustisya itong mga
asikasuhin mo itong mga tumutulong sa gobyerno ngayon na lumalaban sa komunista, kagaya ni Ka Eric at Doc Padoy. Sana naman wag nang maulit na makulong pa sila nang dahil lang sa pagtatanong sa iyong pinsan kung totoo bang nakagastos siya ng Ano ang masasabi mo kababayan sa usaping ito? Kung meron kang reaction sa video na ito, ikomento ang iyong pananaw at opinyon sa usaping ito. God bless Philippines. Salamat po.